Ako po si Vilma Santos Lakdaw. Nagkaroon po kasi ako ng aneurysm. Tapos naoperahan ako sa baga. Chinek up po muna siya sa may district. Ano po kasi siya, hinihingal po kasi siya noon. Tapos binigyan po siya ng gamot. Tapos mga ilang days po noon, dinala po ulit namin siya sa may district. Yun na po yung kinonfine namin siya. Nakitaan po siya ng may tubig daw po sa baga. Kaya po siya hinihingal noon. Kailangan daw po tanggalin yun. Nilagyan siya ng tubo dito sa may gilid, sa right side. Umayos naman yung ano niya, yung pakiramdam niya. Pero sinabi sa kanya ng doktor na may aneurysm daw po siya sa may puso. Tapos sabi, bumalik daw kami sa may malaking hospital daw. Anong paglipat namin sa may heart center, hindi pa daw po kayang operahan kasi maliit pa daw. Kumbaga, 4x4 pa lang daw yung sa aneurysm niya. Yung opera daw doon, 5x5 daw. Kaya, naresetahan lang siya ng gamot na Tapos, may time po na hinihingal siya dito. Hindi ko na kaya nanghihingi ako ng tulong kay ate. Si Ate Vilma kasi naging kasamahan ko noon sa pag-volunteer kay Ate Roslyn. At saka isa siya sa masipag na volunteer din. Malakas siya si Ate B, palatawa. Bukas pala din sa iba yan. Magpapa-take out pa yun ng food nila, nagtitinda siya. Uuwi niyo na to. Nakabawi na ako sa paninda ko, pwede na. Tapos nagulat na lang ako nung pagtungtong ng June, July, ganyan. Kasakit na siya. Bila mo makikita yung hinanga niya, hindi ganun kagaling. Tapos ganun pa yung sitwasyon nila sa bahay niya. Napakalaking bagay ang isang katulad ko, maging isang volunteer, maging daan na makatulong para sa ibang tao is napakalaking privilege. Yung iba kasi, nating mga kababayan, hirap na hirap bumili ng gamot. Etong foundation ni Ate Rosie, napakalaking bagay para sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga mahihirap na hindi abot kayang bumili ng mga gamot. Napakalaking bagay sa kanila pag nabigyan mo ng gamot. Kaya kami na nandito, hanggat maaari, binibigay namin lahat. Laking pasalamat po namin kay Ate Roslyn kasi nabigay agad yung hiling ni Mama sa kanya. Matagal mo ba yung loob mo, Ma? Sabi mo, hintay mo pa yung pangako ko sa'yo. Magtatapos po ako ng pag-aaral ko kahit nahihirapan po kami ngayon. Nagpapasalamat po ako kay Ate Roslyn na natugunan niya po yung aking kahilingan. Ang Roslyn Foundation, umulat umaraw, nandyan yan eh. Tumutulong sa kapwa, umulan niya, bumagyo, may baha. Pag alam ng Roslyn Foundation na kailangan ng area ng ganito, kailangan ng tao ng ganito, nakakatuwa na nandyan sila. Na nandyan ang Roslyn Foundation na handang tumulong sa tao. Thank you, Roslyn Foundation, sa tulong na binigay niyo po para sa mother ko. Kahit bumabagyo siya, tapos baha pa, talagang nagbigay sila ng effort para madala dito sa amin right away. Importante kasi kailangan niya dahil minsan nahirapan siyang huminga. So, ang suggestion ng doktor is meron dapat na kahit isang tangke para lang pagkailangan niya, meron pa maibigay.
parang sa isang araw, half day, tapos stop ko, then another half day na naman para as needed niya, malaking ginhawa sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo dahil na-deliver yun ng mga kahit na umuulan, dadaanan ay baha. Kaya nagpapasalamat ako na nakarating. Dahil kasi pag minsan kinakapos yan ng hininga, nadadala pa namin sa ospital, dinadala namin. Eh kung mayroon ng oxygen, ayun ang pangtulong sa kanya. Ay katulad niya sa lugar namin, ito bumaba, ay paano kung mga emergency, hindi madadala sa ospital, paano ano. Kaya nagpapasalamat kami kaya sa inyo, Roslyn. Hindi lang kami ang natutulungan nyo, marami natutulungan. Kaya maraming salamat sa inyo. God bless. Kay Ate Roslyn, maraming salamat. At isa ako sa kinatawan ng volunteer mo at nakakatulong tayo sa tao. Mula po sa iyo, binibigay mo yung puso mo sa amin. Isa pong malaking bagay yun sa amin. Sana po may pagpatuloy mo po ang adhikain na ganito para po sa nakararami po. Maraming salamat po, Ate Roslyn.